Okay guys, meron tayong service dito na Panasonic, no? So meron daw itong error guys, tingnan natin, no? Ayan, on natin. So pag on pa lang guys, nagpa-plus kagad yung H52 error, no? So ibig sabihin H52 error ang error nito, no? So ito guys, ang H52 kasi kadalasan ang naging problema yung board dito. Ito yung buksan na para makita natin. So buksan muna natin guys para alin ito ang problema. Ayan, guys. So ito yung board na yan guys, no? Ayan. So tingnan natin. Nyo guys, itong board na ito yun. So ito yung parts guys. Itim na, sunog na, yan, no? Yan. So sunog na yung parts na yan. So ngayon ang gagawin natin para malaman natin kung yan lang ba talaga ang nagko-cause ng H52. So first time namin to guys na i-repair, no, yung mga ganitong error. So papalitan na guys ng regulator, no. So tingnan natin kung magagawa ba natin, no, pag pinalitan natin siya ng regulator, kasi yun ang usual guys na nagka-problema. Kasi yung regulator na yan guys, yan po yung nagko-control sa motor, no. So yan ang nagbibigay ng H52, itong board na ito, no. So yun nga, repairin natin guys, no. So baklasin lang namin to guys, papalitan namin to, no. So meron kaming nabiling pamalit nito guys, no. So subukan natin kung oobra, no. So nandito guys, so meron tayong in order na parts, no. So medyo mahal din guys yung parts nito. Halos nasa 500 mahigit din yung parts, no. So ito yon, in order namin. So tingnan natin kung oobra siya, no. Ayan, no. Yan, so yung regulator na yan ang papalitan natin guys, no. So yun, kakalsin lang namin guys, tapos ihinang namin, papalitan natin, tapos ibibidyo ulit namin guys pag once nakabit na natin para i-test natin, no. Tingnan natin, no. So gagawin muna namin guys, hinangin muna namin, papalitan muna namin siya ng parts, no guys. Okay. So yan guys, no, nung binuksan natin yung likod guys, ayan, kitang-kita yung sunog. So ito yung nagko-cause ng H52 error, no, sa mga ganito. Yan, so sunog siya guys, ayan, no. So tingnan natin kung kaya pa ito ma-repair pag ganito, no. Ayan, so linisin lang natin yung parts na sunog na yan. Tingnan natin yung mga parts na yan dyan guys, kung kaya pa natin siya i-repair, no. So yun. Nung ginawa namin guys, nilinis lang muna namin tong mga nandito yung sunog na parts, kasi para siyang basa, gawa yung sunog siya, yung silicone parang nagkaroon siya ng liquid form, kaya feeling ko grounded siya. So ang ginawa natin, nilinis muna natin siya ito, no, yung ito kasi mga resistor to guys, at saka ito yung regulator na sunog kanina. So dahil itim na itim siya, nilinis lang namin, no, sinubukan natin linisin, no, saka natin palitan kung hindi siya talaga obra. No, sige, titesting natin, no. No, so nilinis lang natin guys, kasi nga possible siya magkaroon ng ground kapag ganun siya nasunog, no. So ipapasaksak natin, tapos tingnan natin kung gagana, no. Oh, saksak. Ayan. So pagkasaksak, i-on natin. Ayan guys, kung mapansin nyo, hindi na siya nagkaroon ng error, no, wala na siyang nilabas, no. So i-start natin. Ayan. So gumana siya, oh. Yan. So ibig sabihin guys, ang naging problema niya, yun lang, yung sunog na yun na parts ng silicone ay nagkaroon siya ng shortage. So ang ginawa natin, nilinis natin siya, no. So yun po ang cause ng H52 error, no. So yun, no. So minsan kaya pa talaga repairin yung H52, no, kung talagang hindi pa naman sira yung mga resistor na nilinis natin kanina, no. So ayan. So working na guys, wala na siyang error, no. Spin para sigurize working. No, ayan. So working na po ito guys, no. Ayan, no. So yun lang, no. So kapag naka-encounter kayo guys ng H52, subukan nyo munang linisin lang yung mga parts na yon. Kapag ayaw pa rin, saka nyo palitan ng regulator guys, no. So yan, no. So sana makatulong yung video natin doon sa mga baguhang technician at sa mga luma na hindi pa alam kung paano gawin itong H52 error na ito. Okay guys, thank you. Bye-bye.